muna. Ito naman tayo kay Sister Annabel. Sister Annabel, good evening. Good evening po. Yes, Thank Amabel pala, Amabel. Amabel. Good evening po, Sister Amabel. Baka pwede po namin makita ang iyong magandang mukha, Sister Amabel. Medyo ano po yung mata ko, maga. Maga. Bagong iyak ba? Bagong iyak. Parang ano pa, nasa state of emotional breakdown, baga. Ano Okay. lang po, kasi kilala na po ako ni Brad Romer, ni Sir Romer, nakilala na po niya ako. Good evening, Brad Romer. Ano na siguro spiritual advice kasi nga po, di ko magets na po yung sitwasyon ko ngayon kung tama pa ba yung ginagawa ng papa ko. Kasi nga si papa, mabait talaga siya na tao. Siya yung instrumento, ba't ako napunta ngayon sa asan ako ngayon. Kasi nga, na-possess na po ako. So, pero praise the Lord naman, din naman na ako nagre-react. Ako na nga mismo ang nag-deliver sa sarili ko. But then today, it was so sad po kasi si papa ko kasi, naawa na ako sa papa ko. Naawa ko sa kanya kasi burden siya eh. Siya naghahanap ng ano para sa kuya ko at sa ate ko. Yung ate ko naintindihan ko na kasi parang di na niya kaya mag-work kasi nga kahit anong apply niya, hindi siya matanggap kasi yung ano niya, yung the way siya mag-talk kasi nga na ano siya na mild stroke na eh. Yung kuya ko able na able, tapos sobrang tamad talaga ng kuya ko. Pero sabi ng papa ko, maging humble daw kami ng kuya ko. Ginawa ko yon. Tiniis ko yung tinanggap ko talaga yung hirap pala maging humble eh. Ang hirap sa sitwasyon ko na ang hirap pala pumasok sa ano kay Jesus kasi nga di naman ako dating ganito. Alam ko yung kuya ko pero hindi ko gets na bakit. Sabi ko sa papa ko na tama pa ba yung ginagawa mo pa na tinulungan mo si kuya na maging tamad? Kasi sakit sa puso. Ramdam ko yung paghihirap ng papa ko naghahanap ng way para lang masustain yung medicine nila. Kaya naman ng kuya ko yun, kaso tamad eh. Hindi ko magets kung tama pa ba ang ginagawa ng papa ko. Ano ba ang ginagawa ng papa mo, Sister, para lang mabigyan namin ng idea? Ano, Yes, Bro Romer. Oo, nagtatanong siya kasi sa akin, kaso lang na-busy ako. Naging pasyente ko yan dito, bro. Naging pasyente. Sige, ikaw na magano ba ni Romer? Ano bang ikatulong natin? So, ganyan, sister. Kasi, ito po si Sister Amabel, possess po to. Kasi yung yung nagsapi po sa kanya, dami. Yung si Santo Niño de Palaboy, Santo Niño de Francia. Bro Romer, pwede makita yung camera mo, Bro Romer, para makita ng mga Si Santo Niño de Francesca. Ang daming sinabi ng mga demonyo, takot nga siya ni Padre Pio kasi yung sa likod ko, merong Padre Pio dyan, dito kasi yan, session eh. Sabi ng demonyo na, wag kang, nandito naman yung matanda na Pio na yan, nangingialam na naman yan. Yan ang sabi niya. Ganon kasi mga demonyo, takot sila di Padre Pio. So, ganito po yan, sister. It's a part of your journey sa liberation. Kasi alam natin na yung pagpunta mo dito, grabing react. Sabi nga ng demonyo dun sa akin na pumunta ka pa dito, ikaw ang dahil sa iyo nalaman mo kung saan kami nagtago. Ganon ang demonyo eh. Tinuturo pa niya saan sila nagtago doon sa mga bote ng mga oil, mga langis na galing sa albularyo. Sabi ng demonyo, huwag niyong kunin yan kasi dyan ako nagtago. Huwag niyong kunin yan. Mga sapatos daming tinuro. Nasunog na yun. Nakapunta ako sa bahay nila. So, ganito po yan, sister. It's a part of liberation na malapit na yung healing eh. So, ang ginagawa ng demonyo, kasi malapit na yung healing, kasi hindi ka na nagre-react eh. Noong una, hindi yan makakapag-deliverance, Bro John Ray, na siya lang. Grabe yan, nagwawild yan. Grabe yung niya, yung faith niya, grabe yung faith ni ate. Alam ko yan, grabe yung faith niya, grabe yung niya, yung spiritual power niya sa sa demonyo. So ngayon hindi na nagre-react, pero ganito yan. May mga kasi yan eh, yung demonyo, may mga technique. Kapag hindi ka na nagre-react kasi malapit ka nang gumaling, doon ka titirahin sa pamilya mo. Kasi yan ang foundation eh, yung pamilya mo. So, yung sa kuya mo, yung sinabi na bakit ginagawa ng tatay mo, doon sa kuya ka, ginawa niyang tamad. Kasi ang tatay kasi, yan eh, yung pagmamahal niya din sa anak, hindi naman yan natin kasi tatay niya na to. Hindi natin yan madidinay na kapag may sakit o may pangangailangan yung bawat isa, ginagawa din natin ang paraan para matulungan natin yung anak natin. Kahit na gano'n pa yan kasama, kahit gano'n pa yan barumbado, kahit ano pa yan, tumutulong talaga ang tatay. Hindi naman kaya talaga ng tatay na mawala sa kanyang mga mata
yung mga anak niya na nangangailangan. So, ganito yan, sister, it's a part na yung sabi mo, mahirap pala maging humble. Sabi ni Saint Francis, sa Francis of Assisi, kasi yung humility talaga, takot ang mga demonyo diyan. Yung bilang yung pagiging humble. Kaya nga kapag sinabi mo na pagod na ako, laban lang kasi ang demonyo kasi kapag hindi na makapa-penetrate sa iyo, doon yan kukuha kukuha siya ng instrumento para bumalik ka sa emosyon mo na dati, sa dati mo na estado. Ganyan ang demonyo eh. Kasi ang emotion pala natin, siya ang nagdadrag sa atin pabagsak. Kaya ang dami, sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, na kapag yung isang tao ay tumataas na yung niya, level ng yung prayer life, kapag nasa illuminative ka na, for example, ang demonyo, mga demonyo, gagawa ng paraan na hihilain ka pababa. So kapag hindi ka mahila pababa sa sarili mo sa sarili mo, gagamit siya ng ibang tao sa pamilya mo na para babagsak ka ulit. So, kapag ka ganun sister na ang daming problema sa pamilya, part yan para sa liberation mo. I-fight mo yan kasi ganyan po yan. Ganyan po talaga. Ang daming kaya nga retaliation, merong retaliation din eh. Kaya nga sa'yo, kapag ka maliit na bagay o malaki man, kapag ka manageable yan, ibig sabihin, yung mga prayers mo is yung prayer mo talaga, yan, yung effective. Kasi magtaka ka na kung ang prayer mo yung pamilya mo nagwatak-watak na, grabe na yon, may openings na yan. Kaya nga mas maganda na yung tatay mo rin kasi yung tatay niya Bukod Junrey, yung ang nagdi-deliverance sa grabe yung fighting spirit din ang tatay niya kahit na matanda na nilalabanan niya siya talagang nagdi-deliverance. Pero lang pag-usapan yan kasi nasa pamilya, magpasalamat din tayo ate kasi hindi nawasa na nagkawatak-watak yung pamilya. Yun ang natin, yun ang gawin yun ang ipagdasal natin. Kasi kapag nagkawatak-watak yung pamilya, nanalo na ang demonyo. So long as nandyan pa kayo lahat, nabuo pa kayo lahat dun sa pamilya, ibig sabihin, effective yung prayers nyo bawat isa. Kasi walang lumayo eh. Nandun pa kayo. Kahit na anong struggle financial, anong struggle sa relationship. Kasi, kaya nga, sabi ng demonyo, di ba? Gagamitin niya yung kuya mo kasi nandun sila lahat nagtatago. Sabi ng demonyo na nagtatago sila doon. Ikaw ang punteriya eh. So, kung ikaw ang punteriya niyan, ang pinaka-importante lang yung love. Kasi ang gusto ng demonyo is madrag ka through emotion. Tingnan mo ang nangyari sa iyo ngayon. Diba? Umiiyak ka. Kasi malapit na ang session sa solemn exorcism. So, ang ginagawa ng demonyo, ipababagsak ka para hindi ka na makabangon. Para pagdating doon sa solemn exorcism, magre-react ka na naman. So magre-react ka na naman. Kasi ang emotion kasi, yan ang kumakain sa ating pagsunod ni Kristo. Yan ang pinakadelikado yung emotion. Mas maigi pa na magdasal ka na dry lahat kasi yan ang grasya din eh. May grace yan na binuksan ng Diyos ang langit para kapag kahit na dry, patuloy ka pa rin sa pagsunod niya. So ang emotion kasi pinapatay niya yung pananampalataya mo kasi idadrag ka niyan talaga pababa. Ang dami nga, kaya nga po sa mga babae, kalimitan ng mga babae, kontrya ng demonyo kasi emotional. Yung illogical in nature. Illogical, tapos yung negative talaga yan. Iba kasi yung lalaki kasi kapag may problema, iinuman lang yan ng kulapo, mamaya okay na. Mamaya okay na. Kasi ang lalaki kasi yung mga lalaki hindi talaga yan, yung emotional. Merong iba na emotional pero konti lang. Majority talaga ng napoposes babae kasi yung emotion ginagamit yung demonyo o yung negative kasi, di ba? Possession. So hindi ka na nagre-react. So ibabalik ka doon sa demonic obsession. Yung demonic obsession kasi yan eh, yung emotion mo, yung negative emotion, yan ang pinapairal ng demonyo palagi. Para hanggang sa makumpleto yan, babalik ka na naman ulit sa estado mo sa possession. So delikado yan. So i-fight mo yung emotion, tawanan mo lang lahat. Kaya nga yung demonyo, alam niya yung bawat isa sa atin, yung kahinaan natin kasi
gumagamit talaga siya ng mga hints pa. Kaya nga doon si Mama Mary, yung nag-pray siya, yung 7 capital sins, nag-ano talaga siya, yung mga demonyo, nagpakita sa kanya, nag-ano sa kanya, nanggugulo sa kanya, pero wala siyang reaction. Kasi ang demonyo pala, nag-aano siya doon sa reaction natin. Once na nag-represent siya ng isang bagay na doon ka mahina, kapag ka nag-react ka, doon ka bubumbahan. Hanggang sa questionin mo na ang Diyos, bakit ako nagkakaganito? So yung sayo na ano, yung nangyari sa iyo ngayon, it's a part na malapit ka na doon sa summit na ma-liberate ka. So ang emotion talaga, yan ang nakakatakot eh. Kasi magkukulong ka na, hindi ka na magpapakita. So be happy. Yun ang sabi ni Saint Francis. Be happy lang. Kaya nga yung si Saint Francis of Assisi, nung naglakad siya doon sa daan, sabi ng kasama niya, magpe-preach tayo, Francesco. Hindi siya na umimik. Tahimik lang sila naglalakad sa daan. Anong sabi ng kasama niya na Praya? Wala tayong ginawa. Alam mo anong sabi ni Francis? Yung paglalakad natin is a way of preaching. Bakit? Kahit na tahimik lang tayo, yung natin, yung ginagawa natin, pinapakita natin sa tao yung good example natin. Yung tahimik lang tayo naglalakad, yung payos lang talaga, wala tayong nag-greet tayo, it's a sign po yung preaching. So yung sa atin, sa pamilya, pwede yan. Kahit nabumbahan ka pa ng ang salita, mag-smile ka lang, take it easy. Yung sa kuya ko kasi, Brother Mer, matigil ako pag mag-raise na siya ng voice. Sabi ko, Yan kasi, hindi sister, ako sisigawan. yan tayo, yung pag-raise ng voice kasi, yun ang ng demonyo sa'yo. Na ibabalik ka talaga sa estado sa emotion. So kapag magre-raise ng voice yung kuya mo, or sino man yung tatay mo, mag-smile ka lang. Okay. Once na maano mo yan, once na malabanan mo yan, yun ibig sabihin na tumaas na yung level sa prayer, yung journey mo doon sa prayer life mo. Kasi once na hindi ka na masaktan sa anumang salita, kung sino man magsalita na masama sa iyo, yung ibig sabihin na tumaas na talaga ang level ng grasya na natanggap mo sa Diyos. Kasi kahit na si Kristo, hinampas siya ng hinampas. Yung tiningnan niya yung mga sundalo, hindi kaaway ang turing niya sa kanila, kundi mga kapatid din. Kahit na anong dura sa kanya, kahit na anong bato sa kanya, doon sa mga tao na pinagaling niya, pero hindi naman niya sinabi na yung pinentahan ba, salamat kayo, pinagaling ko kayo. Wala siyang sinabi. Anong sinabi? Nag-smile lang siya. Tahimik lang siya na naglakad papunta doon sa Kalbaryo. Wala talaga. Kasi nagawa na niya lahat ng kabutihan. Kaya nga sa atin, iba kasi yung tao eh. Kapag nakagawa tayo ng mabuti, kapag niraisan tayo ng boses, anong sasabihin natin? Pinakain ka kasi dito. Kinakwentahan na natin sila. So, hindi po, yun, bumabagsak tayo palagi. So, kapag ganoon po, yung demonyo talaga. Ang demonyo kasi, nag-i-influence yan ng iba na para ibaba ka. Pero kahit na, huwag kang mabahala po, na kahit talikuran ka pa ng pamilya mo, kahit talikdan ka pa ng buong bayan, kahit na yurakan ka pa ng iba, huwag mong talikdan ng Diyos. Yan lang po talaga. Kahit na sino pa ang magtakwil sa iyo, kahit sino pa ang hindi magmahal sa iyo, isipin mo, yung guardian angel mo, nang nandun ka pa sa tiyan ng nanay mo, nandun na siya palagi. Siya lang ang hindi umaalis na kaibigan siya. Siya din ang magdadala sa atin punta sa Diyos. Saksi siya sa lahat ng ginagawa natin, yung emotion natin. So, yan kasi yung kinakalimutan natin palagi, yung guardian angel natin eh. Tingnan mo, kapag malungkot ka, nag-pray ka ba sa guardian angel mo? Nakausap mo ba siya na sorry sa mga mga ganyan. So, kapag ganito na kapag ganyan, nandun ka na sa state of liberation, ang daming problema. For example, malapit ng session mo nasa exorcism. So, ang daming ibibigay sa iyo ng mga problema hanggang sa bumagsak at babalik ka sa estado din ulit sa sa possession. So, wag nating paabutin doon. Wag natin paabutin. Hindi ka na nagre-react eh. Yung pagpunta ko diyan sa bahay mo at dito din, grabe yung demonyo, open demon, grabe yung salita. Sabi pa niya, sabi niya, ang dami niyang sinabi. Nagtatago ako sa ganito, mga ganyan. Pero pina-fight mo eh. Alam ko naman yung fighting spirit mo. Grabe yung fighting spirit. Pati yung tatay mo. Di ba yung pagpunta mo dito, pagliko ng kapatid mo, yung sabi mo yung
ng mataas na boses, bigla kayong masadsad doon sa yung rotonda. Nagasgas talaga yung sasakyan. Retaliation din yun kasi alam ng demonyo na pagkatapos ng deliverance, kasi aalis na sila hindi nila kaya yung prayer. So gagawa sila ng paraan na para maano kayo, para madown na naman kayo ulit. Ganun ang demonyo So wag mabahala sa anumang problema na darating sa buhay. Kasi yung tao na malapit sa Diyos, ang tao na sumusunod sa Diyos, nire-retaliate yan ng demonyo. Kapag tolerable, manageable lang ang retaliation, ibig sabihin, effective yung prayer natin. Pero yung retaliation natin na nagkawatak-watak yung pamilya dahil sa ng deliverance, ibig sabihin, merong opening na hindi natin na-close. So grasya sa Diyos na yung na yan, yung problema na yan, grasya sa Diyos Binibigyan ka ng time na magkaroon ka ng merit. Kasi ang Diyos kasi yung ginagawa kasi natin, ang inaano ng Diyos niyan, yung value, yung love, ang pinaka-importante diyan Kasi ang love ang nagbibigay-bigay ng lahat ng ginagawa natin. Kaya sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus na kahit na pinupulot lang niya yung karayom doon sa sahig with great love, mas grabe pa ang merit kaysa mga tao na nagpapalayas ng demonyo, nagpapalakad ng mga pilay, binubuhay nila ang mga patay na walang love. Kahit na naghuhugas lang tayo ng plato with great love, grabe na po ang value niyan doon sa Diyos. Grabe na po ang merit niya matatanggap sa iyo. So, kapag lahat ng ginagawa natin para hindi po masayang, kahit na naglalakad tayo, natutulog tayo, nagtutupi tayo ng mga kumot, o naglalaba tayo with great love, mas grabe pa po ang value niyan, yung merit niyan, kaysa mga tao na magaling mag-preach na walang love. Yun ang pinaka-importante sa atin. Mag-ipon po tayo ng merit dito sa mundo. Kasi yan ang magdadala din natin pupunta sa Diyos. So, yan ang pinaka-importante. Be strong, fight lang, kasi alam ko na hindi ka na nagre-react. Takot ang demonyo sa inyo, kaya nagre-rest back sila. Pero yung pag-rest back nila, hindi kasi maka-full sila sa pag-rest back kasi protected kayo sa grasya ng Diyos. Yan ang pinaka-importante. Na kahit na si tatay mo, kahit na ganito hindi kaya ng isang ama na makita yung kanyang anak na mapahamak. Kahit na gano'n pa yan ka makasalanan. Kaya nga sabi doon sa dahil doon sa Ezekiel na I do not wish the sinner to die, but to turn back to me and live. Yan ang pinaka-importante po, na kahit na makasalanan yung isang tao, hinihintay pa rin ng Diyos na bumalik sa kanyang piling. So, be strong, be happy, gawin mong yung mga problema, gawin mong stepping stones para makamit mo yung liberation. Mawala ng hold yung demonyo sa buhay natin. So, yun ang pinaka-importante na na-experience mo yung love ng Diyos. Kasi yung possession, hindi po yan kagustuhan mo. Hindi po din yan kagustuhan ng demonyo. May permiso yan sa Diyos lahat. Lahat ng ginagawa natin may permiso. Nasa Job, di ba? Pumunta si Satanas doon sa langit, naghingi ng permiso sa Diyos na i-test si Job. Pero anong sabi ng Diyos? Huwag mo siyang patayin. Kasi si Job, alam ng Diyos na si Job, grabe yung faith din niya, kahit ni isa na hindi niya minura o kinurse yung Diyos. Kahit na ang natanggap niya, anong natanggap niya, pero yung bumalik sa kanya, masobra pa. So yan ang pinaka-importante na ang possession din, yung mga natin, yung mga pagsubok sa buhay, may permiso yan sa Diyos. Kaya nga yung mga santo, anong sabi ng mga santo? Once nawala silang sakit, alam mo anong sabi ng mga santo? Bakit mo ako iniwan Diyos? Pero pag meron silang makasakit, mga problema, anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng mga santo? Salamat Panginoon kasi minahal mo ako. So yung mga problema pala, yung mga sakit pala na binigay sa atin, yan ang sign din na minahal tayo ng Diyos. Kasi doon tayo nagkakaroon ng merit din with great love. Kung tatanggapin natin yung lahat ng mga problema na with great love, ang Diyos nagbibigay din sa atin ng gantimpala. Kasi yun din ang yun ang time na makaka-offer tayo sa Diyos ng kasakitan doon sa yung pag-akyat niya sa Kalbaryo. Tayo, anong tawag niyan, maka-experience din natin yung sakit ng kahit na masakit yung tiyan natin, i-offer natin palagi. Kahit na anong sakit na natin, hindi tayo magreklamo kasi yun ang pinaka-importante, yung merit, yung pagiging banal, yun ang importante. Walang banal na hayahay ang buhay. Walang banal na hayahay ang buhay. Puro yan kasakitan. Pero sa sakit, merong gantimpala.
ang langit. So, yun lang po, sister. Thank Sister you Annabel? po. Thank you po kasi hindi talaga ako makapag tawag nito. Pasensya na, sister, kasi hindi Mm. ako magpapasagot kasi nabisi ako. Mahirap Oo. talaga yung keyboard warrior. Sobrang ang saya ko po ngayong gabi kasi nga dinadasal ko talaga kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng spiritual advice kung sino yung saan ako pupunta kasi parang yung utak ko, parang madi-drain na. Sabi ko parang hindi ko na kaya. Nasabi ko talaga yun kanina, ang tired na, ang hirap pala. Ang hirap pala pag ganito, sabi ko. Tapos ngayon, ang saya ng puso ko na sinenlighten na, naintindihan ko na kung ba't ganun. Siguro, ganun na siguro gawin ko. Kasi every time kasi mag-ano yung kuya ko, para akong para akong, ba't ako sisigawan? Hindi ba enough yung ginawa ko dito para sa kanya? Kasi lahat, bibigay kasi ako ng pera sa papa ko, involved na yung kuya ko, yun sa medicine na yun. Sabi ko, may kulang pa ba sa akin? May mali ba ako? Parang Yes. gini-question ko na yung sarili ko. Tapos sabi ko ni God kanina na, Lord, bigyan mo ako ng tao na maano ako, ma-enlighten yung puso at ano ko. Ayoko na kasi bumalik sa dating ako. Kasi ramdam ko yung pagbabago ko. Kasi dati galit na galit ako sa kuya ko. Pero ngayon, love ko siya. Pero di ko mag-gets, ba't ganyan ako ginaganito? Parang ganun lang po. Tapos di ko mag-gets, ba't ganun si papa? Ba't niya ginaganon yung kuya ko? Parang binibaby niya. Kaya naman ng kuya ko. Kaya naman niya. Pero kasi yung kuya ko, nagtatrabaho siya, sa kanya yung pera niya. Ako, nagtatrabaho ko, lahat kami involved. So, ba't ganun sabi ko? Pero ngayon, na-enlighten ako, okay, ganito talaga. Kailangan ko pa mo deep down to be humble sa kanila, na ganun talaga. Ang hirap mag-Tagalog. Nahirapan ako mag-Tagalog. Pero Just look salamat at the po cross, sa sister. Yes. Para maunawaan mo yung humbleness. Just look at the cross. No? Gaano kasakit, Salamat po. gaano kasakit sa Diyos na magpakatao, maghubad sa harap natin, tapos lahat na ng uri ng pang-alipostya ginawa sa Kanya. Pero isa lang ang panalangin ng Panginoon sa mga gumawa sa Kanya ng ganyan. Father, forgive them for they don't know what they do. So, Yes. offer lang, sister, na sabi nga ni Brother Romel, yan ay part sa journey ng iyong liberation. No? So, ganun talaga ang tugatog. Mahirap talaga abutin ang tugatog. Pero pag andun ka naman, yung sinag ng araw naman ang unang bubungad sa'yo. No? Hindi ako So, gi-give up. don't give up. Yan yung sabi ko, Don't give up. Lord, hindi ako gi-give up. Kahit nga yung medyo ngayon tahimik damdam ko. Pero hindi talaga ako gi-give up mag-pray. Pray pa rin kami lahat. Buo pa rin kami pray. Sabi ko, I won't give up. Alam mo ba ang reason kung bakit hinayaan ng Diyos na i-test si Hope? Kasi alam ni Jesus na si Hope din yan. Di siya iiwan ni God. Alam ni Hope yun. No. No? Maliban doon sa hindi siya iiwan ka dahil alam ng Diyos na mapapahiya si Satanas sa gagawin niya. Okay. Kaya wag mong ipahiya si God, sister. Fighting. Yes. Fight. Oo, ginawa ko Ang lahat ng yan, ipinahintulot ni God dahil alam niya na kaya mo yan. Mapapahiya si Satanas sa gagawin niya sa iyo, sister. Kung sa tingin niya, madadrag down ka niya dahil sa pagbibigay sa iyo ng stress, pagbibigay sa iyo ng mga circumstances, no, sabi ni God, no, this is my child. Huwag mo lang siyang patayin. Yan ang sinabi niya kay Satan. Nung pinahintulot niya kay Job, sige, do what you want, whatever you want, huwag mo lang siyang patayin, mapapahiya ka lang. Dahil hindi ako ipapahiya ng aking hinirang. Yun nga, nasabi ko na yun sa utak ko. Sabi ko na, si Jesus nga nagpapatawad, ako pa kaya. Si Jesus nga naging humble, ako pa kaya. So, sabi ko, kaya ko to. Tapos ngayon, hindi lang ako talaga sa punto. Since na bumalik na ako sa pagtatrabaho ko, di na ako makapasok. Hindi ko expect ngayon na makapasok ako Sobrang saya ko. Kasi nga, ginagawa talaga ng paraan na busy ako ba. Sabi ko, hindi pwede, Lord, bigyan mo ako ng tao na may enlighten yung puso ko. Ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko ganitong emotion, sabi ko. Ito, ang saya ko, sobra. Yan ang gusto ni God. Yan ang gusto ni God sa'yo, yung ma-feel mo yung happiness. Yes. Thank you, Ponto. Thank you, Brother Drummer. Thank you po sa lahat po. Thank you, Lord. Na-enlighten ko yung puso at mind ko. Sobra. Ang saya ko po. Oh my God. Thank you po. Talaga, ang saya ko po. Thank you po. God bless po sa inyo. God bless. Amen. Amen, sister. Thank you po. Talaga, ang punto po ay hindi po para sa ilan lamang, kundi para po sa ating lahat. No? Ang sarap pag-usapan yung, alam niyo mga ganitong sitwasyon nyo. Sinishare mo sa amin, sister. Hindi mo rin alam kung ano yung naibibigay mo sa aming saya eh. No, na every time makita kami ng katulad mo na talagang lumalaban at talagang inaano yung sarili para sa pananampalataya at sa Diyos. No? So lahat po kami, sister, masaya makita kang masaya. Grabe. So ang laban na ito ay hindi laban mo, laban nating lahat.
Sobra. Kasi Oo. promise, di talaga ako, di na ako makapasok sa punto ko punto. But this time, ginawa talaga ni Jesus ng way na makapasok ako. Sobra, grabe, amazing Mm. talaga. Oh my God, thank you po. Thank you, super. Thank you, Lord. Thank you. Salamat sister. Fighting lang, Thank you fighting. po. Yes po. Oo. Thank you. Good night po. God Okay bless. po, salamat po sister.